Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Sa umagang ito ay isama po natin ang ating mga personal na kahilingan at intensyon, lalo tigit ang intensyon ng aking kapatid na nagdiriwang ng kanyang karawan na si Ate Sharon Anyago. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen at sa lahat ng mga anghel at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay, at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon.
Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, papurihan aba kong sariling buhay. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoon aking Diyos, kadakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakilad na't marangal pa. Nababatbat ka poong Diyos ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain sa kanilang kailangan. Anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan, pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ng aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kaniyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipin na nag-uudyok sa kanya na makipag-apid, magnakaw, pumatay, makulunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Tayo po mga Pilipino ay marahil ay mahilig kumain. Siguro po ang ilan sa atin ay mahilig kumain. At kung kayo po ang tatanungin, ay meron po kayong mga paboritong ulam. Kaya nga po ngayon, medyo nakakatakam dahil nakakaamoy po tayo ng ulam. Amoy inihaw na manok. So, yun po mga minamahal na kapatid. At kung ako po ang tatanungin, ay syempre ang aking ulam na paborito
ay adobo at ito ang aking kahinaan. Kapag may nakita po kong hain na adobo ay talagang nakakailang rounds akong kumain. At siguro ganun din po kayo mga minamahal na kaibigan. Kapag po kayo ay may paborito, ay talagang hindi po kayo hindi kayo mawawalan ng ganang kumain. Kaya nga po, sabi nga po nila, after ng pagkain natin ng marami, ay may magpapaalala sa ating hinay-hinay lang sa pagkain. Baka mamaya, sarap, bukas ay hirap at sakit. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, parang sinasabi sa atin at nagpapaalala ang ating mga kaibigan na hinay-hinay lang sa pagkain. Kasi some of the cause of the illness ay dahil sa ating kinakain na pagkain. Ilang percentage din po ang nangyayari kapag tayo ay kumakain ng pagkain na kinakain natin. Pero alam niyo po, sa pagninilay ko, meron din po mga tao na panay pa rin ng kain pero may disiplina sa katawan. Kaya nga po naisip ko na hindi rin siguro ang cause ay pagkain kaya tayo nagkakasakit. Siguro kailangan lang din po natin ng disiplina sa katawan. Kung po tayo napadami ang kain, siguro dapat bukas tayo po ay magjejeta o magbabawas ng pagkain. Kaya nga po mga kaibigan, sa mabuting balitang ating napakinggan, tila pa ganito rin po ang paalala ng ating Panginoong Hesus na sinabi niya sa kanyang paalala about sa mga pinapasok natin sa ating katawan. Sabi niya, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanyang puso. Ibig sabihin, hindi lahat ng lahat ng natututunan natin ay nagpapasama sa atin. Merong mga bagay na nagpoproseso nito hindi lamang sa isip, bagkus sa puso. Ang puso rin ay nakakatulong upang maproseso ang lahat nating ginagawa. Kaya nga po, sabi po ng mga manunulat, ang isip at ang puso sometimes ay magkokonekta. Pero sinasabi po ng isang philosopher na si Blaise Pascal, sabi niya, the heart has its own reason that reason can understand. May sarili ding isip at puso, paminsan-minsan ang ating mga puso. Kaya nga po alam ng puso kung ano ang dapat gawin. Paminsan dito napoproseso ang ating action. Nauna ang puso kaysa sa isip. Kaya naman mga minamahal na kapatid sa pananampalataya sa Diyos, hindi lahat ng lumalabas sa ating puso ay tama, bagkus sometimes mali. Kaya ito ang hamon sa ating mga minamahal na kaibigan sa umagang ito at nagpapaalala sa atin na dapat ang ating pinoproseso sa ating puso ay pawang kabutihan lamang. Kaya nga po mapapansin po natin sa mga taong mayroong pighati sa puso, galit, ang laging nalabas sa kanila ay negativity. At sometimes, ito yung nagdadala sa kanila sa pagiging pagsasabi sa ating kapwa ng masama. Kaya nga po, mga minamahal na kaibigan, sa umagang ito, isang paalala na dapat napoproseso natin ang bawat nalabas sa ating puso. Sana kabutihan at pagmamahal ang lumalabas sa ating puso upang ito'y maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. At ito'y ikakabuti nating lahat. Kung lumalabas sa atin ni positibo, marahil makikita ng Diyos ang ating kabutihan, lalo tigit ang kabutihan ng ating puso. Ang lahat po ay magsitayo. Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalilangan pagsasabuhay ng ating relihiyon. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway laging mapanibago
at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nangihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at sa katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama ng kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiin, mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pangkat inumin narito ay iyong ginawa, upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pagmamakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ko'y aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya aming tinanggap ang iyong abot-abot na kaloob at pagdingap. Kahit na siya hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging diring naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga ay lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya't kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinitis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niyabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ngayon sinasama namin magkasalo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga batid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo
po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kamakapan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inahaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain inuming pagkakaisa, ang ibinibigay kami niloob mong mapakinabangan kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamuhan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa paumbanan na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palapakan po natin ang Diyos.